Tumulo ang dugo. Imposible. Biglang sumugod ang blood baby ni Zuofan at biglang natusok ang dibdib nito. Meron palang protective na treasure si Seventh Ghost. Ikatlong antas na mahiwagang kayamanan, Yu Changxi. Nagliwanag ang dibdib ng bloody baby. Nasaktan si Zuofan. Malinaw na ako ang nananalo. Nakaluhod si Zuofan, nanginginig. Ako ba ang matatalo? Sumigaw si Exi Tianyang. Zuofan. Lintiek. Sumugod si Exi Tianyang gamit ang kanyang espada, pero hinarang siya ng mga galami ni Seventh Ghost. Bumagsak si Exi Tianyang sa puno. Ngumisi si Seventh Ghost. Bata, kilala ako bilang henyong demonyo. Paano ako malalampasan ng kahit sino? Lumingon si Seventh Ghost kay Zuofan. Magaling ka, napakagaling mo talaga. Kahit ako, natatakot na sa mga pukano mo. Kung bibigyan ka pa ng panahon, tiyak na magiging dakilang bayani ng mga demonyo ka. Kahit ang unang matalino, si Zhuge Xiangfeng, hindi ka kayang pantayan. Lumapit si Seventh Ghost kay Zuofan na nakaluhod. Sa kasamaang palad, hindi na mangyayari yun. Dahil ang matandang to ay natatakot. Natatakot na lalo ka pang lumakas. Nanginginig na tumingin si Zuofan kay Seventh Ghost. Ikaw ang unang tao na nagparamdam sa akin nito. Kahit napapatayin na kita, alamin mong hindi ka talo. Napakagaling ng mga pukano mo. Itinaas ni Seventh Ghost ang kamay na may berdeng enerhiya. Gayunpaman, mas magaling lang ako kaysa sayo. Bumaba ang tingin ni Seventh Ghost kay Zuofan. Kalokohan. Galit na sumagot si Zuofan. Ang pagkatalo ay pagkatalo, mapadayaman o mapalakas. Ang taong namamatay ang laging talunan. Kumuyam ang kamao ni Zuofan. Hindi ko matatanggap ang sitwasyong to. Marami pa akong kailangang gawin sa buhay ko. Ngumisi si Seventh Ghost. Sa harap ng ganap na lakas, walang ibang mahalaga. Lahat ng iba ay walang saysay. Pinakawalan ni Seventh Ghost ang berdeng enerhiya papunta kay Zuofan. Ang talunan. Walang kapangyarihang lumaban o gumawa ng kahit ano pa. Tahimik. Biglang may asol na liwanag na lumitaw sa kalangitan. Isang dambuhalang asol na ibon ang lumipad pababa. Ano? Nagulat si Seventh Ghost. Bakit nandito ang halimaw na to? Pumupunta sa ikalawang rehiyon. Lintiek. Isang berdeng enerhiya ang pinakawalan ni Seventh Ghost pataas. Sa ibaba, sa gubat, nakahandusay si Zuning Xiang. Sa di kalayuan, nakasandal si Exi Tianyang sa puno. Dahan-daang gumising si Zuning Xiang. Paano nangyari to? Ang laban ba sa ikapitong elder ang dahilan nito? Nasaan na ang lahat? Tumayo si Zuning Xiang at tumingin sa paligid. Kapatid na Zhao. Nakita niya si Zuofan na nakahandusay sa lupa. Kapatid na Zhao, bumangon ka. Umiiyak na niyugyug ni Zuning Xiang si Zuofan. Parang awa mo na, gumising ka. Nakita ni Zuning Xiang ang kamay ni Zuofan. Duguan ang palad niya. Kuya Zuo, Kuya Zuo, Kuya Zuo, ang ingay. Kuya Zuo, huwag kang matulog. Gumising ka, Zuning Xiang. Nga pala, Kuya Zuo, gumising ka. Pakiusap, gumising ka. Kuya Zuo, gising ka na sa wakas. Nakita ni Zuning Xiang si Blood Baby sa lupa. Tinuro ito ni Zuofan. Tinatanong mo ba ako kung dadalhin ko yan papunta sa'yo? Dahan-daang inabot ni Zuning Xiang si Blood Baby. Inilagay niya ito sa tabi ni Zuofan. Bumangon si Blood Baby at pumasok sa katawan ni Zuofan. Dugo, dugo. Nagulat si Zuning Xiang. Dugo. Pinutol ni Zuning Xiang ang kanyang daliri. Tumulo ang dugo niya. Nilapit niya ang kamay niya kay Zuofan. Agad na hinawakan ni Zuofan ang kamay ni Zuning Xiang at sinipsip ang dugo. Salamat. Napangiti si Zuning Xiang. Hindi ko akalaing ililigtas niya ako. Kahit na ganon ang naging trato ko sa kanya dati. Hindi. Wala akong ginawang mali. Ang mga demonic cultivator ay ginagawa lang ang kahit anong gusto nila. Ninger. Ito ang third grade Hoxen pills. Pakainin mo ako ng isa. Tapos ikaw ang kumuha ng isa para sa sarili mo. Pagkatapos, puntahan mo at tingnan mo kung patay na o hindi pa yung bata. Kung hindi pa patay, bigyan mo siya ng isa. Salamat. Ninger, ikaw din ay sugatan, bakit hindi mo kinain? Mababaw lang ang mga sugat ko.
Itong mga third grade na tableta ay napakamahalaga, sayo ko na lang iiwan. Hahaha, anong mahalaga? Anyway, binigay lang yan sa akin ng Qianlong Pavilion. Ha, Ninger, kainin mo yan. Ito ang utang niya sayo. Ninger, hindi mo pa alam. Ang Kuya Zuo mo ay muntik ka ng isakripisyo at gawing pain. Pinlano niya to mula pa sa simula, kaya ang laki ng utang niya sayo. Tahimik si Zuo Fan. Ninger, hindi mo na kailangang magsalita. Alam kong malakas at matalino si Kuya Zuo. May sarili siyang plano sa mga ginagawa niya. Ngumiti si Zuning Siang. Siguro hindi pagkakaintindihan lang to. Kumunat ang noo ni Zuo Fan. Kukuha ako ng ilang sanga para gawan kayo ng 2 tukod. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Hoy, Ninger, hahayaan mo ba siyang makaalis ng ganito? Sumigaw si Exe Tianyang mula sa di kalayuan. Malubha ang sugat niya at hindi makakilos. Pwede mong gawin kahit anong paghihiganti na gusto mo. Tumahimik ka. Galit na sumagot si Zuo Fan. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko yan para sa'yo ngayon din. Humph, mas malubha ang mga sugat mo kaysa sa akin. Mapapatay mo ba ako sa kalagayan mo ngayon? Tumingin si Exe Tianyang kay Zuo Fan. Kahit natalo tayo sa labanang to. Pero kaya niyang harapin ang henyong demonyo na nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga elder sa 7 pamilya. Sa mababang cultivation pa lang, pinapakita na si Zuo Fan ay isang henyo at may talento. Kinamumuhian at kinakatakutan ko siya. Kinamumuhian ko siya dahil masama siya sa mga kaibigan niya. Pero higit pa doon, hinahangaan ko siya. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.